maliksi, di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam, galaw-gaw. Technology na dapat po nating maintindihan ay ito naman. Yes, from intelligentsia.net. Ang pag-uusapan naman, ang topic naman is about strategizing on Internet of Things towards a knowledge-based economy. And sasalita ko sa ngalan po ni Mr. Bennett Hermoso, si Dexter Amoroso, ang VP for Business Development. Ito, mga kasama, ako'y natutuwa kasi magagaling tayong mga Pilipino. Ngayon, ito pong intelihensya dito, huwag niyo pong katakutan kasi mukhang mga ideologues dito at movement, hindi po itong intelligence agents. Ito, ang dating, kasi ako'y kumikilos din ako dati, 80, kasi. Pag mga intel na yan, ako, mag-uwi na. Okay, ito po kasi ay nagkataon lamang na naghahagilap kami ng pangalan sa DTI. Lahat na nang naisip namin na high-tech na pangalan ay kinuha na. Wala pang kumukuha nitong intelihensya. Ang totoong spelling niyan, hindi C, kundi S. Nung tinuklas namin sa kasaysayan, lumalabas, ito double face kasi yung mga intelihensya ng panahon ng Kastila ay dalawang klase. Di po ba? Ito yung mga makabayan na hindi naman na medyo di mo alam, nag-defensive. So, anyway, pagpapakilala nyo. Pagpapakilala. Ngayon ganito po, ito po ay patungkol sa technology na hindi masyadong technology kasi mag-uwian na din tayo. You know what? Kahit wala nang eskwelahan, sa totoo lang, kung masipag-sipag ka lang magtuklas, mag-Google, mag-YouTube, halos lahat ng kaalaman ay kaya ipaliwanag, mas magaling pa sa amin nandun. Yung sa amin naman po, pag internet ang tututukan ko, mag-uwian na din tayo kasi nag-Facebook ka, nag-Google ka, madaming kaalaman. Ang amin pong itinayo, actually kay Manny Lopez ito, kami ay mga sidekick niya. Si Manny Lopez, diba, into politics and technology. Diba? So nagtayo siya ng intelligentsia.net. Kaming dalawang pinagmamalaki niyang mahusay. Mga nag-hack ng mga machines. Kung kami bata-bata pa. Diba? O kami yun. Hindi kami anonymous. Anyway. Ang aming tututukan lang yung tinatawag na Internet of Things, Big Data, Knowledge-Based Economy. Medyo nakalutang sa hangin ito. Pero sa madaling salita, ako'y naghagilap kahapon kasi ako'y gusto ko ang pagko-communicate ko, lahat ng komplikado sa mundo ay aking isi-simplify. Ito po Internet of Things na ito, huwag na kayong maghagilap ng definition kasi hindi kami mag-define. Ang sasabihin ko dito yung kanyang kahulugan at paano tayo mapagalaw. Ulitin ko, kasi kung mag-define ako, mas magaling mag-define yung YouTube and Google. Okay, this is all about, imagine mo, at hindi ini-imagine hindi din po ito tungkol sa automatic na baso. Kundi imagine mo na yung baso nakakabit sa internet. Kung gaano tayo kadaldal ngayon, magiging ganun siya kadaldal. Ngayon, kung sasabihin nyo, fantasy land ito, hindi po. I-google nyo na naman. Ang ibang bansa pala, anuman ang kanilang kulay, anuman ang kanilang ideolohiya, pinagkakabalaan nito. Hindi ko nga lang alam kung saan pupunta. Huwag na tayong mag-quote ang bansang Malaysia, China, US, wag na kasi iba sila. Nagkataon lang na magandang teknolohiya ito, magtulungan tayo kung paano in a Filipino way ay ating maisulong ang mga mukhang nabibigong mga adhikain ni Digong. Ibig sabihin, in our own way. Ngayon, don't look at us please na mga technologies type. Hindi po. Kami po ay nagpipilit na pagsama-samahin ang lahat ng politika, teknolohiya upang maisulong ang bayan. Kasi po ang isang sakit, no offense man, natin, yung compartmentalization ng knowledge. Nanonotice ko, bato-bato sa langit, the way we see things is how we like it to be seen by us. Kung tayo into this lang, we see it that way. Ang kailangan natin yung mga kasama-samang iba't-iba na isa ang pupuntahan. Pangalawang puntos po, huwag nyo din akong tingnan na ako ay evangelist ng technology. Hindi din po, hindi ako Bo Sanchez dito hindi ako Bo Sanchez dito Ang sa akin lamang, may mga tahimik pong
pagkilos at kilusan, milestone sa civilization, na minsan hindi masyadong ina-advocate, pero nandyan at tayo binabago. Internet is one. Walang nagsapatas niyan. Kahit dyan i-check mo, encyclopedia, Google, maghagilap ka, punta ka sa Silicon Valley, hindi yan isinabatas, tapos in-implement. Wala ding nakipaglaban dyan, ilagay yan. Bakit tayo binabago niya? Ibig sabihin, there is something in that. Ngayon, I will left this hanging. Nagtayo kami ng kumpanya, kung gaano nyo kami nakikita, gaano kami ka-passionate into technology. Pero hindi kami technologies. Into politics eh. Ayos ba? So kami ay may ilulunsad na soft launching. Huwag po kayong pupunta lahat. Kasi baka wala kaming pondo magpakain sa inyo. Pero ito po ay pagtungkol sa kung paano magamit ang teknolohiya in a nice way, in a Filipino way. Ang title po nito ay nakakagimbal. Ito po ay IoT, KBE, kalutang sa hangin, pero tulungan niyo po kami isayag ito sa lupa. Ulitin ko ang mga gamit na ikinakabit sa internet. Madaming data mahahalungkat yan. Ang challenge ngayon is to make employment out of that na hindi kinocontractualize. Yun ang banggaan minsan, ang teknolohiya ay ginagamit to exploit. Kung in a Filipino way ay hindi natin gagamitin to exploit yan, isang data yan sa pagbabago. Ako ba ay aktivista pa? Hindi ka kanina lang magkano? Oo, ngayon. Yun ang tanong na naman, magkano? Saka na lang ang magkano. Mahalaga, mamaya pagkatapos ng aking salita, ibukas kami sa tanong-sagot. Pag-ibigay din namin itong papel na ito. Ay, sama. Ay, pwede na, pwede na. Commercial muna tayo. Please join on December 9, 2017, 9 a.m. to 14th floor, Cyberspace Alpha Building, Zapay Road, Ortigas Center, Pasig. Ayan. Confidential, limited guest only. Sabi po. Ganon? Ayan. Okay. Sabi ng ating mga taga-intelihensya. Retrogression ng mga ginawa ngayon. Pero have you also looked into the other side? Positive side of Yeah. the Duterte administration. What has Duterte achieved? So far, nakipag-usap na siya sa Japan, which agrees to the importation of food and agricultural products. Okay. Nandyan ang China. Nandyan ang Russia that are Yes. bringing. Right now, there are so many things to front and so many new techniques to implement. Yes. Na isang example yung isang nabagyuhan sa Mindanao. Yes. Nabagyuhan. Okay. Kung nabagyuhan, nawalan sila ng hanap buhay. Yes. Okay, tinulungan sila sa DTI. Okay. Tinuruan sila paano pagtanim ng sili. Okay. Ngayon, alam mo kung ano nangyari ngayon? They cannot produce enough to satisfy the foreign market. Okay. Now, let us try to discover all these new innovation planting which will cut down on expenses and increase income. Alam po ninyo, komplikado yung tanong ninyo. Pero ganito po ang pagsusuri namin. Actually, ang pangkalahatang problema natin, ang malaking bahagi ng land resources natin, inallocate natin, hindi sa pangangailangan natin panloob. Kung titingnan ninyo yung mga primary lands natin, malaking bahagi, dinala natin sa pinya, dinala natin sa saging, dinala natin sa palm tree, dinala natin sa niyog, dinala natin sa asukal. Hanggang ngayon, ang taas ng insufficiency natin sa bigas. Usapin pa lang ng bigas yan. Anong ibig sabihin? There's something wrong. Ang ibig ko lamang sabihin ng ganito dapat ang priority sa paggamit ng resources ng isang bansa, primarily tayo. Resources natin yan, dapat tayo makinabang. Tayo kumain ng pinakamasarap na isda, tayo kumain ng pinakamasarap na bigas, at tayo ang maging masagana. Pero dahil sa baliktad na orientasyon ng economy natin,
na pinipilit nating i-cater, pakakainin natin taga ibang bansa. At yung tira nila, yun ang kinakain natin. Yun ang right. Ako'y natutuwa ako rin sa binibida ninyo dahil kahit paano nakarelieve tayo. Pero, sa pangkalahatan, kung titingnan mo, kung hindi tayo makakaalis sa patakaran na ito, hindi natin masasagot yung nagdaan na tayo, hindi natin nasagot, hindi pa rin natin masasagot yung haharapin natin. Yun ang disadvantage. But look at it. Whatever Mayroong mga ipinagawa sila sa agricultural production ng Pilipinas, primarily sa isda. Kung titingnan ninyo, nung una, ang Pilipinas ay number 2 sa tuna production. Yung inuhuli rito sa atin, ha? Ngayon, pang ilang tayo? Ayun, nahuhuli yung mga fisherman natin. Nasa Malaysia, nasa ibang banig naman sa bakit? Nasa yung resources natin. Ang malungkot nito, yung huling resource frontier natin, na nandito na sa atin, ginawa natin fish pond. Sinira natin yung mangrove natin. Gaano kalaki ang nasira natin? 500 hectares, 500,000 yung mangrove. Ano ang nangyari ngayon? Bumabagsak ang industriya ng hipon. Natutuwa tayo nung unang naging lalabas tayo ng hipon. Pero may malalaglag tayo. Ang masama nito, kasabay ng malaglag ng in-export natin, malalaglag yun mismong environment natin na magiging dahilan para hindi na tayo mag-produce ng masika. Okay sa akin yun eh. Yung mango industry ngayon, at the peak ng production niya, gano'n ang ano niya sa market? Almost 7% ng global food export natin. Mangga, ngayon pangilan siya. Pero anong nangyari sa environment? Anong nangyari sa mga punong mangga? Nasira lahat. Yun ang mabigat ng nag-cater ka doon sa foreign market. Hindi mo inuuna yung katutubong kailangan dito. At kung ma-produce mo pa ng maganda rito yun, hindi ba pag binili rito yun, babalik din doon sa mga tao yun eh. Siguro yun lang ang ano. Natuluwa ako sa pinahayag. Kahapon po ay sa tingnan at nakita natin sa Mindiola yung mga nagsusulong na lalong palakasin ang kapangyarihan ng Pangulong Duterte. Ngayon naman sa upugang ito, sa forum na ito, tila majority ay against sa pamumuno ni Duterte. Question ko po ay, hindi ba kinakailangan nyo rin ng revolusyon para mapalitan si Duterte? Una, no? Pangalawa, pabor ba kayo ng pumalit kung sakaling kayo manalo sa inyong pakikibaka ay si Leni Robredo? Yun po. Ang nangyayari sa ating bansa ngayon, parang dalawang kulay lang. Kung hindi ka Duterte, dilaw ka. Hindi naman nangangailangan na kung tayo'y magbabago ng pamahalaan, si Robredo ang dapat maupo. Ngayon kung constitutional yung proseso, no? Kunwari nag-resign si Duterte na ang natural ang papalit yung Vice Presidente. Ngayon kung sabihin ni Duterte na magrevolusyon tayo, sama-sama tayong lahat, tayo tayo ng bagong gobyerno, hindi necessarily si Robredo ang papalit. No? Parati po, gano'n na yung nangyari sa atin, ang linya ng pamahalaang Duterte. Tuwing ikaw ay sasalungan sa kanyang gustong mangyari, ikaw ay dilaw. Napakasakit po nun sa mga tunay na nakipaglaban para dito sa kalayaan ng bansa natin eh. Na hanggang ngayon naman talagang ayaw din namin sa dilaw. Eh bakit ba pagka kami nagsalita eh kami dilaw? No? Parating gano'n na yung propaganda line. No? Yun ang propaganda line parating na. So, ano ang dapat gawin? Yun po ang aking inuulit. Magkaroon tayo ng snap election. Transformation Council, NTC. You can call it by any other name. Dalawang bagay lang. Kung susundan natin yung constitutional succession, hindi naman ito usapin ng personalidad, kundi nakasaad naman po sa ating saligang batas na kapag nawala ang presidente sa kung anumang dahilan na nakasaad po roon, ang vice-presidente po ang papalit. Pero sa okasyon naman po ng pagpapalit talaga ng kapangyarihan sa pamamagitan ng armadong pagkilos,
yun po, nagiging free for all na yung usapin. Siyempre, hahayaan ko na lang yung National Democratic Front of the Philippines, pati na rin yung CPP tsaka NPA para magpaliwanag kung ano yung klase ng gobyernong gusto nilang itayo. At kung mag-aaral naman kasi tayo at babasahin ng mga references nila, malalaman naman natin kung anong klaseng social order yung itatayo. Kaya sa dalawang bagay natin po ito dapat tingnan. At kung sakali lang, doon sa una na constitutional succession yung mangyari, hindi naman ito nangangahulugan na magiging kampante na yung taong bayan. In fact, ang mas makikita ko pa nga, baka mas maging vigilant pa yung mga tao. Kaya, will we be forever in a revolution? We have to look at it in the historical context kung saan bago pa man nangyari yung revolusyon ng KKK ng Katipunan sa pamumuno ni Bonifacio, the Philippines has been through several spontaneous revolts so that we can rectify whatever structural infirmities there may be. Kaya hindi po tayo dapat matakot sa anumang revolusyonaryong pagkilos na ginagawa kasi nasa kasaysayan po yun natin. We are only peace-loving people if there is really genuine peace in the country. Pero for as long as there is the absence of peace, then revolution still becomes inevitable. Yun na po. Hindi po kasi ginagamit ni President Duterte yung kanyang existing powers under the Constitution para sa mamamayan. Ang ginagawa niyang batas yung train. Sasagasa sa mahihirap eh. Yan ba anti-oligarchs o pro-oligarchs? Hindi ba pro-oligarchs yan? Iba yung sinasabi niya, iba yung ginagawa niya eh. Tapos, saan ka nakakita ng anti-corruption na gustong tanggalin yung TRO? Eh, yung NBL-CTE na punong-puno ng corruption at saka yung North Trail, punong-puno ng corruption. Kung hindi nagkaroon ng TRO doon, hindi natuloy yun. Hindi naman mabibigyan ng TRO kung walang prima facie evidence or probable cause na merong corruption. So kung ayaw mo ng corruption, edi huwag kang gumawa ng corruption para walang TRO. Gusto pa niya tanggalin yung procurement law. Saan ka naman nakakita ng anti-corruption na gusto walang bidding? Sa buong mundo po, kahit na sa private sector, for the same quality, magpapabidding ka. Kung sino yung makakapag-deliver at the lowest price for the same quality, doon mo ibibigay ang kontrata. Bakit ang gusto niya, ibibigay doon sa pinakamataas? Eh di mas malaki gastos ng gobyerno. Bakit? May tongpats ba? Kaya lang naman tumataas ang presyo ng project kasi may tongpats eh. Kanino ba na-award ng mga kontrata ngayon kundi sa mga oligarchs? Tapos sisingilin tayo ng napakamahal na toll fees. Kanino ba gagamitin ng revolutionary government? Para sa oligarchs o para sa mamamayan? Isa pa po, yung Malampaya, anong ginagawa niya? Nagbubulag-bulagan siya. 10% lamang ang nakukuha ng gobyerno sa Malampaya, 90% sa consortium kasama ang Shell. Oh, napakadali. Nasa gobyerno ka na, presidente ka na. Hindi mo na kailangan mag-revolutionary government. Baguhin mo yung sharing dyan sa Malampaya. 60% sa gobyerno, 40% doon sa private sector. Para may pera ang gobyerno. Eh, bakit magte-train ka pa? Sasagasaan mo pa yung mahihirap. At ang revolutionary government, sa tingin ba ninyo, makakabuti yan sa lodi ninyo, sa idol ninyo? Ang epekto po ng revolutionary government, Duterte becomes a de facto illegal, illegitimate president. Automatically, the vice president becomes the de jure, legal, and legitimate president. Pag sinabi ng international community na we recognize Leni Robredo as the de jure, legal, and legitimate president, tapos na ang buhay ng mga maka-Duterte. Ngayon, isa pa po, mahalagang palaman ninyo, no? Sa Thailand, hindi po revolutionary government ang nangyari doon. Meron silang constitutional court. Kasi meron mga nagsasabi, revolutionary government daw. Hindi revolutionary. Meron constitutional court, yung lalaking Taksin at saka yung babaeng Taksin, si Taksin Shinawatra at saka yung sister niya, napatunayan na guilty. Kaya sila natanggal sa pwesto. Ang revolutionary government po, tinatanggal yung nakaupo. Hindi po yung nakaupo pa rin ang mauupo. Taong bayan, ang mamamayani, yun ang tunay na revolutionary government at hindi oligarchs. Kasi kitang-kita naman natin ngayon, hirap na po. Huwag tayo magsinungaling, ha? Pare-pareho tayo nahihirapan. Mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang gasolina. Huwag na tayo mag-utuin na pa natin yung sarili natin. Napakahirap po ng buhay. Pinapanigan ng mga oligarchs, pati rice cartel, saan ka nakakita? Anihan. Dapat bumaba ang presyo ng bigas, tumaas. Huwag na tayo magpulahan dito. Panay anti-mamamayan, pro-oligarchs, at pro-dayuhan. Gustong papasukin, 100% foreign
pagmemay-ari ng ating natural resources. Hindi po tayo uunlad dyan. Matagal nang ginagawa yan, yung neoliberal economics na yan. Saan tayo napunta? At ang history po ni Duterte, para malaman ninyo, siya po ay naging mayor panahon ni Cory. Siya po ay Dilawan. Hindi na tayo magpulang dito. Kaya nga hindi nakukulong si Noynoy Aquino eh. Nakulong ba si Noynoy? Nakulong ba si Abad? Nakulong ba si Abaya? Oh. Sino sinuportahan niya nung laban ni nung 1992? Hindi ba si Ramos, bata ni Cory? Oh, kasama siya sa pagpapabagsak kay ERAP. Congressman siya noon. Nagpapirma siya para ma-impeach si ERAP, para mailoklok si Gloria Arroyo na bata ni Cory Aquino. At noong 2010, magkalaban si ERAP at saka si Noynoy, sino kanyang kinakampanya? Si Noynoy at saka si Rojas. Kahit anino niya, hindi natin nakita sa pakikipaglaban sa mga Dilawan. Sapagkat siya ay Dilawan. Niloloko niya tayo. Kahit anino niya, tayo, magkakasama tayo dito, lumalaban tayo sa Dilawan. Kasama ba natin siya? Kasama siya ng mga Dilawan. Kaya huwag tayo maglokohan dito. Huwag niyo sasabihin na Dilawan kami kasi hindi kami Dilawan. Kami lumaban sa Dilawan, siya kasabot ng Dilawan. Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi. Di mapigil ang gaslaw, galaw-gaw, ang lahat ginagalaw.